Okay, good morning and welcome back sa atoang programa mga kapatid. Kingdom Speak Philippines. Kumusta? Kumusta ang tanan? Now, padayon tama kay suunan ni nga adlaw, ning adlaw sa Sabado, alang gayud sa ato ang mapadayonon nga mga pagtuon no sa pulong sa Dios. Din kini makahatag kanato mga kaigsuonan og mga pagtulunan alang gayud mga kaigsuonan sa ato ang kauswagan sa ato ang pagpangalagad diya sa Ginoo mga kaigsuonan. So kumusta man ang tanan mga kaigsuonan? So this time meron po tayong bigyang pansin sa salita ng ating Panginoon mga kapatid. So I would like to share you this morning, amen, sa pulong sa Ginoo, amen, aron nga kita maigsoon mapahinumduman nining ato ang pagkinabuhi mga kaigsuonan diya gayud sa ato ang buhi nga Dios. Amen. Praise the Lord. So once again, good morning sa tanan. Amen. So check muna nato maigsoon ang ato bata buntagon mga kaigsuonan. Praise the Lord. Praise the Lord.
Praise the Lord, kana kaya may igsoon, no? Sumurag na sobraan na to ang mixing. Okay. Kani kaha may igsoon, na baka ni tingog, no? Praise the Lord, kana kaya may igsoon, no? Sumurag na sobraan na to ang mixing. Okay. Kani kaha may igsoon, na baka ni. Okay, kana mga kaigsunan, no? Okay na siguro ang ato ang audio karon. Amen. So padayon ta mga kaigsunan sa ato karon pagatun-an no na kabuntagon mga kaigsunan. So salamat kayo sa mga nag-comment no nga nawala ang atong audio maigsuon. At sorry, ganina to pag prayer nato maigsuon no ato ang nahinayan. So pagbalik maigsuon mato ning over ang ato ang gitawag igsuon nga audio. Okay, once again, good morning sa tanan o natay mga listener, mga kaigsunan nga nakauban karon. Amen. Og salamat sa Ginoo nga padayon kita no. Padayon kita maigsuon sa ato karon nga mga pagtuon sa pulong sa Ginoo, mga hisgutanan. Amen. So atong gisgutan kaganina maigsuon sa atong pagsugod ang kamatuoran ba mga kaigsuonan no? Ang kamatuoran ba mahimong magpabiling tinago or kini ba maigsoon mahimo gyud nga kinahanglan ibulgar. Amen. So take note mga kaigsuonan sa atong gibasa kaganina sa John chapter 8 verse 31 mga kaigsuonan, then said Jesus Amen. So those Jews which believe on him, if ye continue in my word, then you are my disciples indeed. Verse 32 mga kaigsunan, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. Amen. Mao ni ato ang maigsuon nga patukuranan nga mga bersikulo, no? Salamat kayo sa mga nag-comment mga kaigsuonan. Unya ato silang itimbaya after sa ato ang mga pagtuon mga kaigsuonan. So nining kabuntagon maghimo tag hisgutanan, can truth remain anon? Amen. So ang kamatuoran mga kaigsuonan dili lamang kini siya information, no? Apan kini mga kaigsuonan naa diha sa pagka-persona sa atong Ginoo mga kaigsuonan, because Jesus said in John chapter 14 verse 6, matod pa niya, I am the way, the truth, and the life. Amen. So nasayod kita nga sa tanan nga nakaila o sa tanan igsuon nga nakahimo migsuon sa pagsalig pagtuo diha kaniya sa atong Ginoo mga kaigsunan, mabatunan nato ang dalan og ang kamatuoran og ang kinabuhi. Now kita migsuon na sa kalibutan no. We are in the world, amen, nga puno sa gitawag igsoon nga confusion, mga kalibog, mga opinion, mga kaigsunan sa nagkanilaing pangunahuna o mga paglimbong mga kaigsunan. Kaya naakitay pangutana ning kabuntagon mga igsoon, can truth remain anon? Magpabilin ba mga kaigsunan ang kamatuoran nga dili mahibaluan? Amen. So the answer is deeper than yes or no. And of course, alam po natin mga kapatid that God will reveal the truth, but man must receive it. Amen. Nandiyan na po yung katotohanan, no? Ngunit ito po ay kailangang tanggapin ng ating mga kapatiran, because the truth mga kapatid, pag hindi po natin ito i-discover, hindi po natin ito tatanggapin, ay yes, it will remain unknown talaga, no? Busa mga kaigsuunan atong sabton ato kini nga tun-an mga kaigsuunan nga adlaw, amen, unsa man maigsuon ang kamatuoran nga gitawag igsuon nga pwede ba kining mahimong tinago? Amen. Yes, pwede mahimong tinago mga kaigsuunan for the reason. Amen. So naay mga kamatuoran nga ginatago mga kaigsuonan tungod kay adunay mga rason ug adunay kapanahunan niini kanus akini maribil mga kaigsuonan. Okay. Now truth can be concealed by ignorance. Now mga kapatid,
yung katotohanan po ay pwede pong itong matatago. Ito po ay hindi malalaman dahil po sa tinatawag nating ignorance. Kaya sabi nga ng Hosea chapter 4 verse 6, "My people are destroyed for lack of knowledge." Kaya people perish not because truth does not exist, but because they have not sought it. Amen. Yung katotohanan, ito po'y sabihin po nating makadestroy sa mga tao, mga kapatid, because hindi po nila nalalaman the lack of knowledge about the truth. Amen. Kaya yung katotohanan po, amen, pag hindi po ito mag-exist, amen, pag hindi po ito ma-reveal, amen, ito po ay sabihin nating makapag-destroy ng buhay ng tao, mga kapatid. Now, of course, our soul will be destroyed. Amen. Kaya dapat nating intindihin that truth can be hidden because of deception. No? Marami pong mga nagtuturo sa salita ng ating Panginoon. Marami pong mga nangangaral sa salita ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Ngunit ang katotohanan, ito po'y tinatago dahil po sa tinatawag nating deception. Amen. In 2 Corinthians chapter 4, verse 4, mga kapatid, no, the God of this world has blind the minds. No? Satan hides truth by offering, and of course, entertainment, false doctrine, religious tradition, and fear. Kaya pwede pong matatago ang katotohanan, mga kapatid, dahil po sa sabihin po nating marami pong offering si Satanas sa panahong ito. Amen. Dahil po sa mga entertainment ng sanlibutan, ng social media, at iba pa. And of course, marami pong mga false doctrine na tinuturo ng iba't ibang mga mangangaral at saka yung religious tradition. Dahil para sa mga tao ngayon, ang kanilang tradisyon sa kanilang relihiyon ay iniisip nila na ito po ay katotohanan. Ngunit ang katotohanan, mga kapatid, ay nasa salita ng ating Panginoon. Kaya sabi nga, truth can be hidden by sometimes human pride. No? Some don't discover truth because admitting truth means changing lifestyle, beliefs, or habit. Kaya hindi po nila matatanggap yung katotohanan dahil po sa pride. No? Yung pride kasi, ito po yung sa Bisaya pa makatandog sa ilang prinsipyo, garbo sa kinabuhi. That's why they don't want to discover the truth. Because when they admit the truth, mga kapatid, kailangan mo talagang mabago ang buhay mo. Kailangan mo talagang baguhin yung belief mo at yaka habit ng pamumuhay mo, mga kapatid. Kaya, ang tanong po, can truth be hidden? Yes. Kung gusto mong tataguin ito, matatago ito, mga kapatid. Pero kung gusto mong malalaman, you can discover the truth. Amen. So kailangan na nating i-admit sa buhay natin na may katotohanan talaga dyan sa salita ng ating Panginoon. Okay. Truth cannot remain unknown forever. Yes, mga kapatid, ang katotohanan po ay hindi po mananatiling sabihin nating anon, no? Sa lahat ng panahon. Because God is committed to reveal truth. In John chapter 16 verse 13, the Spirit of truth guides into all truth. Kaya ang Panginoon po ay hindi niya gusto na ang mga tao ay mananatili sa tinatawag nating kadiliman or darkness. Kaya God wants to reveal the truth. Hindi po dapat na ang katotohanan ay mawawala.
hanggang sa tabi nating walang hanggan. Now, because truth always prevails, in 2 Corinthians chapter 13 verse 8, we can do nothing against the truth. But the truth can maybe suppress, but it will be eventually rise. Amen. Kaya yung katotohanan ay always po ma-reveal, no? Prevail, brother. Amen. Kasi yung 2 Corinthians 13 verse 8, sabi nga, we can do nothing against the truth. Wala po tayong magagawa sa katotohanan, but the truth will prevail. Amen. Kaya sabihin po natin mga kapatid, amen, kailangan nating matuklasan ang katotohanan. So because truth exposes everything in time, in Luke chapter 8 verse 17, for nothing is hidden that will not be revealed. So ito po ang dapat natin mga kapatid intindihin. Na wala pong sabihin nating katotohanan na manatiling ito ay hidden. No, hindi po ito mga kapatid magiging forever hidden, but it will be revealed. All lies collapse under the weight of time. Kaya darating po ang sabihin nating tamang panahon, tamang oras, tamang pagkakataon na malaman natin ang katotohanan. Now, sabihin po natin mga kapatid, ano ba talaga ang katotohanan? Now, ang katotohanan po ay nasa ating Panginoong Yesus. Jesus is the truth and He makes Himself known. Kaya pag malaman natin at makilala natin ang ating Panginoong Yesus, siya po ang katotohanan. Now, the truth is not a mystery. The truth is a revelation. And Jesus revealed truth through Holy Scripture, Holy Spirit, and His church, and kingdom preaching. Kaya ito po mga kapatid, kung gusto nyong malalaman, gusto nyo pong ma-reveal ang katotohanan, ito po ay makikita. It will reveal through the Holy Bible and of course sa banal na espiritu sa buhay natin at sa church. The church will continue to do the work of the ministry for the salvation of the people mga kapatid. Kaya the church, sabihin natin, ito po yung embassy of the kingdom. Gagamitin po ang church. Tayo po mga kapatid, ang church gagamitin upang ipangaral ang kanyang salita. And of course, malaman natin ang katotohanan if we continue to preach the kingdom of God. Amen. So what is in the kingdom of God? Amen. In the kingdom of God, there is what we call the government, the will of God revealed to us mga kapatid. Kaya sinabi ng ating, sabi sa Bible, in John chapter 3 verse 3, sabi ni Jesus, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Kaya sabi ni Nicodemo, paano po maging born again? Paano po tayo makabalik sa tiyan ng ating ina? Sabi nga ng ating Panginoong Yesus, except a man be born of the water and of spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So ito po yung tinasawag nating katotohanan na dapat ang bawat isa sa atin malaman po natin na kailangan nating mabautismuhan sa pangalan ni Jesus, kailangan nating makatanggap sa banal na Espiritu. Kaya Peter said in Acts chapter 2 verse 38, then Peter said unto them, sabi niya, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of your sin. Kaya yung sabihin po natin mga kapatid, kung gusto nyo pong malalaman ang katotohanan, patuloy po tayong mangangaral, patuloy po tayong makikinig sa salita ng ating Panginoon sa mga pangangaral ng mga preacher po. Amen. Now, to know the truth, we must
know, and follow Jesus. In John chapter 8 verse 31, if you continue in my word, to know the truth, we must walk with the truth giver. Of course, kung gusto nating malaman mga kapatid, yung katotohanan, no? So we must follow Jesus, no? Sabi nga niya in John chapter 8 verse 31, if you continue in my word, now the truth, mga kapatid, amen, ay mananatili po sa atin. We must walk with the truth giver. Kailangan po hindi tayo sa Bisaya pa mabulag diya sa atong Ginoo, mga kaigsuunan. We must continue walk with Jesus, our truth giver. Now, knowing that truth brings freedom. So, freedom from sin, freedom from fear, freedom from deception, and freedom from religious bondage. Truth does not just inform. Truth can transform. Kaya kung gusto niyong malaman ang katotohanan, kailangan po nating magkaroon ng kalayaan galing sa kasalanan, galing sa sabihin nating yung fear, ano bang Tagalog sa fear? Yung katakot, pagtakot mga kapatid. Yung freedom from deception, no? Kailangan hindi po tayo magpalinglang sa mga false preachers, false teachers mga kapatid. At saka hindi po tayo magpagapos, kumbaga sa Bisaya, magpagapos ta sa religious system of this world. So, ang katotohanan po ay hindi lang po ito nagbibigay ng information. And it is also give us transform in our life, mga kapatid. Kaya yung katotohanan, pag nasa iyo na, amen, makikita talaga yung kabaguhan, kumbaga, yung kabaguhan ng buhay mo. Kaya hindi po natin dapat i-reject ang katotohanan because it will change our whole life, mga kapatid. So when truth is rejected, error take over. Kaya alamin natin, mga kapatid, kung nandito ba tayo sa katotohanan, because when you reject the truth, papalit po yung yung kamalian po. Kaya dapat nating intindihin na kung ano po yung stand natin ngayon, if you are still in the truth or not. Amen. Nanatili ba kayo sa katotohanan or tayo po ba ay nalinglang na sa sistema ng sanlibutan? In Romans chapter 1 verse 25, they exchanged the truth of God for a lie. Kaya ito po nangyari sa sanlibutan, mga kapatid. Yung katotohanan po ay pinalitan ng, sabihin po nating sa Bisaya, bakak. Ano pong bakak sa Tagalog? Yung sinungaling, kasinungalingan po ang pinagpalit ng katotohanan. So people who reject truth will believe anything. Pag ayaw mo ng katotohanan, ito po ang paniniwalaan mo. Yung false prophecy, yung gossip, yung myths, yung worldly, yung philosophy, at saka yung religious tradition. Kaya when truth is ignored, deception become normal. Kaya hindi po dapat, mga kapatid, na tayo ay mananatili sa tinatawag nating deception. Amen. You must know the truth. Kaya sinabi natin kanina na ang katotohanan ba ay mananatiling hindi malalaman or the truth can still unknown? No. Or pwede ding yes if you don't want to know the truth. Now, the kingdom call, tinatawag po tayo ng ating Panginoon to seek the truth and live in it. Hindi po tayo tinatawag upang tayo po'y mamuhay sa gusto natin.
So tinatawag po tayo ng ating Panginoon to search for truth deliberately. Amen. So in Proverbs 23 verse 23, sabi nga, buy the truth and sell it not. Truth is valuable and pursue it. Amen. Kailangan natin mga kapatid na bigyang pansin because this is a valuable at kailangan po nating ipagpatuloy ito. No? Kung maaari po, bilhin natin ang katotohanan kaya tayo po'y gumasta upang malaman lang ang katotohanan. Tayo po ay naglilingkod sa ating Panginoon with effort, with our, sabihin po nating, tayo po ay gumawa ng mga paraan kahit may kailangan nating gumasta ng pera para lang tayo mananatili sa katotohanan. Dahil hindi po ipagbili ang katotohanan, ito po ay tinatago at sabihin nating binigyan ng value sa buhay natin, mga kapatid. Now, sometimes ito po yung masasabi natin. Hindi na po yung iba po mga kapatiran natin na nalinglang or na-deceive mga kapatid. Hindi na po gumawa ng mga bagay na para sa kalooban ng Panginoon. Ngunit sila po ay gumawa ng mga bagay para dahil po sa pera. Amen. So yung pera po kailangan natin, gamitin natin upang tayo'y makapatuloy, tayo'y sabihin po nating makapag-expand sa ministry ng ating Panginoon. But we are not engaging in the work of the ministry, amen, para po sa pera. Kaya stand for truth boldly. Even when unpopular, truth must be declared. Amen. Kailangan po natin na tayo'y tumayo sa katotohanan mga kapatid. Kahit hindi po tayo popular, amen, hindi po tayo nakilala sa sanlibutan or kung sino pa man mga kapatid, the important is that truth must declare. Amen. Kailangan nating madeklarar ang sabihin nating katotohanan. Live the truth consistently. Amen. Truth is not only believed, it is walked out in lifestyle and character and obedience. Kaya dapat nating maintindihan mga kapatid na ang kabanalan po ay importante sa buhay natin because isa po sa mga katotohanan na dapat ang tao ay mamumuhay na may kabanalan. Sa ating daily lifestyle, kailangan po nating mamuhay na may kabanalan mga kapatid. At saka hindi lang po sa panlabas na anyo, saka po yung sa loob natin. We must also live a godly character and obedience mga kapatid sa salita ng ating Panginoon. Now, in our conclusion, can truth remain anon? Yes, for a moment. Yes, for those who close their hearts. Yes, for those blinded by sin. But not forever. Truth will always reveal, confront, expose, and liberate. Jesus is the truth, and when He revealed, darkness must flee. Kaya dapat nating malalaman mga kapatid na yung ang katotohanan sa buhay natin, ito po ay ma-reveal galing sa ating Panginoon at yung kadiliman sa buhay mo ay mawawala mga kapatid. Amen. So dapat natin i-remind yung sarili natin. Then we continue our prayer dyan sa ating Panginoon. Sabihin po natin, Lord, open our eyes to see your truth. Open our hearts to receive it. And empower our lives to walk in it. Let every lie be broken. And let your truth prevail in us and in your church. Kaya ito po yung panalangin natin mga kapatid, na sana hindi po tayo
magapos, kumbaga sa Bisaya, di ta magapos sa bakak, di ta magapos mga kapatid sa mga linglang sa kaaway o deception sa mga dili maayo mga kaigsuonan o sa mali nga mga pagtudlo. Kaya this morning, our message from the Lord, amen, can truth remain anon? Hindi po mga kapatid, kailangan itong ma-reveal. Kaya salamat po sa pakikinig mga kapatid. Tayo po ay magkaroon ng patuloy na pangangaral ng salita ng Panginoon, no, sa susunod na mga araw mga kapatid. At sa ngayon, ako po ay nagpapasalamat sa pagkataong inyong binigay na tayo po ay nagkaroon ng information or knowledge about the Word of God. Amen. So, thank you at dito lang po tayo mga kapatid. And after this migson, basahin natin yung mga message ninyo, yung mga greetings po ninyo mga kapatid. Ako po ay magkaloob ng dasal para sa bawat isa sa atin mga kapatid. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. Salamat sa imong mga pulong nga amo karong napatalinghugan. Og tuguti nga ang kamatuoran magpabilin sa among mga kinabuhi. Og tuguti nga magauban ikaw sa imong makatawhan. Ingon nga kami Ginoong Dios, kahimo o Dios sa pag-alagad ya kanimo, padayon ka pa nga magauban ka namo sa pagdeklarar sa kamatuoran diri sa among mga kinabuhi Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan og amo kang gipasidunggan, pasalamatan gayud bisan sa makaigsunan namo karon sa online. Namo nang ang pag-ampo nga padayon ka maglig-on kanila magdasig in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Once again, good morning sa tanan mga kapatid. Amen. So thank you for watching sa mga kapatiran natin, no? Of course, special mention po sa ating kapatid, Brother Seiji Beles. Salamat po sa correction or sa reminders na wala po tayong audio. Amen. Kasama natin kanina, Maigsoon, si Brother Francis J. Damit, no, ng Cagayan de Oro City, kung hindi po ako nagkamali. Sister Libby Magno, Pastor John Ligan, amen. Pastor Jansol at saka si Sister Valeria Janson. Amen. Sabi nila, good morning Pastor Ariel, madungog na. Thank you kayo. Of course, kasama natin si Brother Evangelist Maestro Prince Remedios Sarsaparilla ng Bayugan City, UPC. Of course, si Brother Jos, watching po Pastor Ariel Lubaton from Masbati. Yes, I know Brother Jos na nasa Masbati ka ngayon. Kaya yung nakita ko na andun ka sa Bohol, so pwede ka talagang makapag-travel, no? So, siguro makabisit ka naman dito sa Davao, Brother Jos, no? So, ito po ay young preacher. At alam po natin na siya po ay may kapansanan, ngunit hindi po ito, sabihin nating, hindrance sa kanyang pagpagamit sa pangaral ng salita ng ating Panginoon. Of course, Pastor Johnny Mahadokon is watching. Amen. And Sister Ma'am Jisrin Konyol is watching also from Qatar. Kung hindi po ako nagkamali, sa Qatar po ba? Or sa Kuwait, mga kapatid. Of course, Pastor Arnold Corbito also is watching. Amen. Thank you mga kapatid for watching, and also Brother Leonard Andres. Amen. So salamat po. At sabi nga ni Sister Valeria Hansol, amin po Pastor Ariel. Okay, thank you kayo mga kaigsunan, no? Sa ato karon nga pagpatalinghog sa pulong sa atong buhi nga Diyos. Amen. So minsan tayo po ay nagtatagalog kasi may mga Tagalog po tayo galing sa Masbati, siguro sa Luzon at saka sa abroad mga kapatid. Kaya we have mixed
language no na ating sabihin nating ginagamit. Sa Kuwait pala si Ma'am Gisrain. Okay, thank you po. And of course, patuloy tayo mga kapatid. So mahirap talaga pag wala tayong kasama dito kasi wala pong mag-check na meron bang audio or wala. Amen. Kaya before mga kapatid, yung nag-live kami, ako talaga yung nag-operate sa mixer para alam kong tapos yung monitor mga kapatid. Kaya sige lang, patuloy pa tayong mag-improve sa live natin. Ang importante tayo po ay makapag what we call this. Tayo po ay makapag preach ng Word of God through social media mga kapatid. Amen. So araw na Sabado ngayon, bukas ay Linggo. Amen. So don't forget mga kapatid to attend church tomorrow. Amen. Kung nandito po kayo sa Davao, huwag niyong kalimutan, nandito po kami sa Bago Galliera, sa UPC New Hope Kingdom Ministries International Incorporated. Amen. Nandito po din tayo sa Puan, Talomo District mga kapatid. Malapit po sa Jollibee, no? In front of Jollibee, nandyan po yung simbahan natin ng New Hope Puan. Tsaka sa Bago Aplaya sa Galliera de Oro Subdivision, Block 31, Lot 5 po, no? Sa Bago Aplaya. At sa simbahan po ni Pastor Joel Munsad ng UPC New Hope Kingdom Ministries International ng Bago Osero. Nandyan po sa likod ng PCA or Philippine Coconut Authority. Dito po tayo dadaan sa Porok, Sinalikway. Sinalikway gyud mga kaigsuonan. Okay, so thank you for watching mga kapatid. Amen. Of course, ngayong January 30 at saka 31 hanggang February 1, meron po tayong gawain sa Maragusan, Davao de Oro, yung Apostolic Youth Conference 2026 ng Worldwide Pentecostal Fellowship mga kapatid, sa lahat ng mga young people, at makasama natin yung mga kapatirang mga young people galing sa Visayas, dito naman sa Mindanao, or it might be may mga taga Luzon din na pupunta mga kapatid. So kita-kits doon sa Maragusan this coming January 30, 31, and February 1. Okay, so thank you po. Amen. So under develop ang ating live mga kapatid, no? So doon sana ako sa page natin sa Kingdom Speak Philippines, ngunit parang mahirapan po tayo doon kasi hindi pa masyadong kilala nila or hindi pa masyadong maraming followers doon. Kaya dito tayo nag-live mga kapatid. So thank you po mga kapatid. Amen. So buhol na, sabi ni Brother Prince, buhol na good ko makauban, Pastor. Yes. So don't worry, Brother Evangelist Prince, no? Punta tayo sa Bohol. March 4, 5, 6. No, uwi kami ng 7. Pero ito ang gawin mo, no? So, wag kang mag-book ng ticket na uuwi ka agad. Kasi pag may kakilala ko doon na pastor, iwan kita sa Bohol upang makapag-preach ka doon, no? Lalong-lalo na sa mga kasamahan natin mga kapatid. So, try natin na makapag-visit ka ng mga churches doon sa Bohol, Brother Friends. Okay? So, thank you so much mga kapatid. Amen. So, hindi na po tayo magtatagal, no? Dahil alam nyo naman na pag live sa Mita, hindi po ito nila pahintulutan na magtagal, no? So, they permit only 30 to 45 minutes or else cut na yung audio, no, sa mga live natin mga kapatid. So, thank you very much mga kapatid, at ako po'y mag-exit na. Amen. So, see you sa Bohol, Pastor Jansol at Sister Valeria, Pastor Alfredo. See you sa Bohol this coming March po. Amen. At sa lahat ng mga kapatiran ng WPF at saka sa United Pentecostal Church, thank you po
sa lahat ng mga pastor, sa lahat ng mga kapatiran na patuloy pong naglilingkod at patuloy pong nangangaral sa salita ng ating Panginoon. So God bless us all. Amen. Thank you very much.